Sa nakaraang pag-aaral natin ay nag-iwan tayo ng tanong. Sa susunod, ang ating pong ipaglilingkod naman ay kung ano ang pagkain ng Panginoong Hesus. Narito na po ang ating tugon. Ang pagkain ng Panginoong Hesus. From the wisdom of God, ang ating kasagutan, hahango po tayo ng mga talata mula sa Biblia. Mahiwaga ang bawat salita sa Biblia na madalas ang sagot ay dinadaan sa talinghaga. Kung kaya't ang kailangan natin ngayon ay ang gabay ng Espiritu Santo upang maunawa ang kasagutan sa aklat ni Juan, chapter 4, verse 34. The food of our Lord Jesus as per written in the book of John, chapter 4, verse 34. Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. Tagalogin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking pagkain ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Ating sususugan ng verses ang naging sagot ng Panginoong Hesus sapagkat maaaring yung iba ay hindi kaagad na-gets o na-catch up ang sinabi niya na ang kanyang pagkain ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa kanya at tapusin ang kanyang gawa upang mabigyan tayo ng kalinawan at tamang kasagutan. Ituloy natin ang pagbasa sa Juan chapter 4 verses 35 to 38. Hindi ba kasi sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Pansinin niyo po yung ating bold letter na pag-aani. Narito sa inyo aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Next word, anihin, bold letter, in blue color. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Pansinin uli natin ang bold letter na blue color, hindi yun sa green na umaani. Dahil yung sa green, tumatanggap ng upa. Ibang pag-uusap naman po yan. At nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Pansinin natin, ang umaani ay tumatanggap ng upa. I-emphasis lamang natin ng konti. Gathereth fruit unto life eternal. So, in English natin. So, yung gather fruit unto life eternal. Kasi nga, yung buhay na walang hanggan sa Tagalog, medyo hindi napapansin. Kaya, in English natin, gathereth fruit unto life eternal. So, hindi natin to pakakahabaan. Gagawa tayo ng video para sa next topic natin sa life eternal. Next, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. So, i-emphasis natin yan sa susunod na video. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan. Isa ang naghahasik. So, pansin uli natin, naghahasik, bold letter in blue color. At iba ang umaani. Another word, umaani, blue color, bold letter. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. So, dito sa verse 38, pinagpagalan ang word na blue letter, bold letter. Iba ang nangagpagal. Another word, nangagpagal.
blue letter, bold letter. At kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. Ulitin natin. Ang magic word ay una, anihin. Kalawa, umaani. Ano ibig sabihin ng anihin? Ito ay ang bunga. Umaani, manggagawa, or nangagpagal. Nakatutulong sa ating pag-aaral ang Google Search Engine. Ang mga aklat sa Biblia ay nagsusuportahan ang lumang tipan sa bagong tipan, vice versa, bagong tipan sa lumang tipan. Gumagamit ang mga mag-aaral ng salita ng Biblia na hermeneutics. Ano ba ibig sabihin ng hermeneutics? Is the theory and methodology of interpretation, especially the interpretation of biblical text, wisdom, literature, and philosophical texts, and so on and so forth. Basahin nyo na lang. Kaya mayroong tinatawag na supporting verses na magbibigay linaw sa ating pinag-uusapan upang maunawa at mapagtibay ang mga ito. First supporting verse, Lucas chapter 10, verse 2. At sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin, blue color, datapwat kakaunti ang manggagawa, kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin. So, ang Panginoong Hesus ay nagsabi sa kanyang mga mag-aani, mga manggagawa, na idalangin ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Number 1, marami ang aanihin. Number 2, datapwat kakaunti ang manggagawa. Aanihin, bunga, manggagawa, umaani, nagpagal. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Yan yung number 1, hindi ninyo pinagpagalan. Number 2, iba ang nangagpagal. Number 3, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. So dito, yung number 1, hindi nyo pinagpagalan. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Sino ba yung malalapit sa ating Panginoon? Ang mga apostoles. Ikalawa, yung iba ang nangagpagal. Ang tinutukoy naman dito ay yung mga followers of Christ. Bukod sa 12 apostol ay mayroong mga tagasunod na parating kasama ng ating Panginoon. At ikatlo, at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. So lalabas dito mayroong past, present, at future. Yung past, ito yung mga apostol. Yung present, ito yung mga followers of Christ. At yung ikatlo, ito yung mga future. Kabahagi na tayo rito. Out of Israel na mga manggagawa mula nang matapos ang gawain ng mga apostol at ipinagpatuloy ng mga Christian followers at lalo na nung naitalaga na bilang apostol si San Pablo para sa mga hentil, ay humirang naman ng mga magpapagal para sa future. Next supporting verse, Matthew chapter 13 verse 13. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, gather ye together first the tares. Highlighted ang word na tares. And bind them in bundles to burn them. Ano gagawin? Susunugin yung mga tares. But gather the wheat
into my barn. So, tiponin naman yung mga trigo para ilagay sa kanyang bangan. Pansinin natin, dito ay nag-screenshot tayo ng Matthew chapter 13 verse 13 na mayroong alphanumeric. At dito, highlight natin yung tares. G221. Basahin uli natin. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares. G2215. Ano ba yung G? Greek. And bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. So, itong screenshot na pinakikita natin dito sa next page ay in-underline natin yung tares, G2215. So, merong arrow pababa. Ano ba ang original word? Zizanion. Of uncertain origin, darnel, or false grains, tares. Strong's Hebrew and Greek Dictionary. Gumagamit tayo ng Eastward Bible, the Sword of the Lord, with an electronic edge ni Rick Meyers. Magandang Bible po yan. From Wikipedia, the pre-encyclopedia, Lolium temulentum, typically known as darnel, poison darnel, darnel ryegrass, or cockle, is an annual plant of the genus Lolium within the family Poaceae. The plant stem can grow up to 1 meter tall or 3 feet, more or less. Ito yung picture ng tares na kahawig ng wheat. So, kinuha natin kay Google, how tall does wheat grow? Wheat plants grow to be about 2 to 4 feet tall. So, merong mababa. No? So, natatabunan ni Lolium, ni darnel, yung ibang wheat, at yung iba naman mataas, at mataas naman si wheat, wheat ng 4 feet tall. So, natatabunan naman yung darnel na 4 feet, kaya napapasama doon sa mga nagpapagal. Zizanion, 2215, plural, tares, zizania. A tare, darnel, figuratively, a pseudo believer. Ayan, tinukoy na. Kasi nga yung talinhaga ay minsan nagtatranslate ito into man, human, people. False Christian, a fruitless person living without faith from God, and therefore is also parati lang pakita o pakitang tao, and no go, walang natatapos. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Tagalogin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking pagkain ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Summary, ng Panginoon na nagtanim ay sinugo ang anak upang tapusin ang kanyang gawa at tumawag ng iba pang magpapagal or manggagawa sa kanyang aanihin na ito ay mailagay sa bangan o sa barn. Pansinin muna natin. Number 1, aanihin, bunga, manggagawa, worker. Dito sa Juan chapter 4 verses 35 to 38. Sabi sa 35, hindi baga sinasabi ninyo may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Bold letter in color blue, pag-aani, aanihin.
36. Ang umaani tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mangagalak kapwa. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Aanihin, bunga, manggagawa, worker. Aanihin, bunga, yan yung number 1. Ikaw ba ay ang bunga? Anong uri ka ng bunga? Ikaw ba ang bunga na pinili, wheat? Or ikaw ba ang bunga na tares, pangsirang damo? Sabi sa talata ay tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbikis-bikisin upang sunugin. Manggagawa, worker. Ikaw ba ay ang manggagawa? Anong uri ka na manggagawa? Ikaw ba ay ang isa sa pinili, good servant? Or ikaw ba ang nagmamasid lamang, imbis na makatulong, ay ikaw pa ang pinagmumulan ng intriga sa inyong kongregasyon? So, isa lang yung doon sa maraming nagaganap na pagkasira sa mga churches. 1 chapter 4 verse 36, ang umaani tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay mangagalak kapwa. That both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. So ano ba ibig sabihin nito? A tare o darnel ay figuratively pseudo-believer, false Christian, ang mga pangsirang damo. Ang tanong, at importanteng tanong, nasaang lugar ang bangal na sinasabi diyan? Datapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangal, into my barn. Sa susunod ay aalamin natin kung ano pa ang unfinished work of the sender at kung ano ang gagawin ni Jesus upang mapulpil ang kalooban na nagsugo sa kanya. Mabigyang kaluguran or satisfaction. Patungo tayo sa buhay na walang hanggan. Yan po muna ang ating pinaglilingkod ngayon, mga kaibigan at mga kapatid. Bago po tayo pansamantalang magpaalam, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe dito sa ating channel. Mag-join na rin po kayo sa ating community para marami pa tayong mapaabutan nitong salita, ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit ng My Bible, Shirt, and the Words of Wisdom. Maraming salamat po sa Diyos. Next topic, eternal life. From the book of John, chapter 4, verse 36. Brought to you by My Bible Shirt and the Words of Wisdom. Muli, ako po si Rogelio Bernardo Manlangit. Hanggang sa susunod nating pag-aaral.